Hello, what's up? So, Ascotman tayo muna today. And this one, parang pinaghalong Ascotman and Epic Apps na rin since ang tinatanong niyo is about an app. But, first question muna, dalawang question lang to, sasagutin natin. Galing kay Boss Adblocker. So, I think nakapagtanong na to before sa channel. But, maganda yung tanong niya and I think magiging helpful ito para sa lahat. So, tanong ni Boss Adblocker ay, Kuya Cotman, ano pinagkaiba ng exFAT at FAT32? Ano mas mabilis? Sa file transfer? Nakakalito kahit 3.1 USB na para nakakalimot. Okay. So, tinatanong niya is kung which is faster. Okay, exFAT o FAT32. Unang-una, ang FAT32 po isa sa mga luma na talaga na file system. File system din yung tinatanong niya, yung exFAT and FAT32. Meron pong iba't ibang file system. exFAT, FAT32, NTFS. And dahil ang tinatanong niya is yung dalawang ito lang sasagutin natin. FAT32 is an old version of file system. Usually nakikita natin yan sa mga flash drive and micro SD card. Okay? FAT32 po yung mga yan. Dati, mga unang Android operating system ay gamit ay FAT32 din. Napakabagal po ng mga yung mga old. But of course, nag-switch sila sa exFAT and SAM REXT. Ang nangyari is mas mabilis po kasi. Why? Una-una, FAT32 ang daming limitations. Una-una, yung speed. Typical na speed nito, kung yung nagkahamali is 3 MB nga actually, pinaka-lowest or slowest na na-encounter ko is 3 MB and ang pinaka-fastest na yata na na-encounter ko dito is 50 to 60 MB. Okay, yan sa FAT32. But sa exFAT, okay, basta supported ng system yung exFAT and of course, high speed din yung system, yung USB port na ginamit, USB 3.0 pataas. Ranging yan from pinaka-slowest ay 15 Mbps up to 1 GB per second. Okay, at least yun yung mga na-encounter ko pa lang. If there are faster than that, let me know na lang kung ano mga brand yun at kung paano siya ma-achieve. But yun nga, 15 MB pinaka-slowest and then 1 GB ang pinaka-fastest na na-encounter ko sa exFAT. And recently din, sa mga Android TV, especially mga smart TV na mga latest ngayon, is ang gamit na or binabasa na ay mga exFAT. Pero majority pa rin ng mga Android TV, even the older one, FAT32 at saka NTFS. NTFS kasi yun po ang gamit ng Windows, just in case na hindi kayo familiar sa NTFS na file system. Yung mga Windows laptop, Windows PC, usually NTFS ang gamit doon. So, FAT32 and NTFS, yun, gamit talaga yun ng mga Windows devices. And sa luma kong TV dito na nasa 5 years old na yata, NTFS po ginagamit niya, hindi niya kaya basahin yung exFAT. But here, dito sa aking isang TV na bago, dito sa taas, ay nababasa niya na ang exFAT and NTFS, which is very good. Ibig sabihin, nag-evolve na, lumilipat na unti-unti ang mga devices sa exFAT. So, faster po ang exFAT overall, as in like leagues ang layo. Parang 1% lang ito ay 1,000%. Ganun po ang difference ng speed nila. Pero of course, nakadepende pa rin yan sa sinasaksakan nyo na USB 2.0 or 3.0 or better yet, Type-C. Pag Type-C na USB 3.1 yata, if I'm not mistaken, ano ba pinaka-latest? May USB 4.0 na ba? I'm not really sure, pero alam ko USB 3.1 at 3.2. Yung pinakamabilis, kaya na ng 1 gigabit per second. Thunderbolt yata ang pinakamabilis ngayon, if I'm not mistaken. Kasi masyado na tayong lumalayo. But, of course, exFAT ang pipiliin nyo. Now, sa storage naman, ang limitation ng FAT32 is up to 3.8 gigabytes. Pero, in general, pagka nagtanong ka kay Google, sasabihin nila 4 gigabytes per second. But, try mo na mag-transfer ng file dito sa FAT32 ng lagpas 3.8 gigabytes per second, malamang hindi tatanggapin. Why? Kasi kailangan yung caching. Yung caching is kailangan hindi lalagpas ng 4 gigabyte in total. So, ang caching ng mga 200 MB. So, that is why kailangan 3.8 gigabytes lang. May allowance ka na 200 MB. In total, yes, 4 gigabytes per second, but I won't recommend you na mag-transfer ng files here na more than 3.8 gigabytes. Usually, nagkaka-problem. As in, most of the time. Not just minsan. Most of the time, pag lumagpas ka ng 3.8, kunwari, ang transfer mo ay 3.9, sakto. Kailangan pa ng cache file niyan para lang may transfer. So, usually, hindi na siya tumutuloy. So, yeah. Limited lang po ang file size na kaya i-transfer nito. So, kung meron ka mga 4K video which sometimes lumalagpas ng 4 gigabytes, hindi mo matatransfer dito sa FAT32. Whereas sa exFAT hanggang 16 exabyte po yan. So, that's 16 EB. Kung ito, 4 GB, ang max file size, ito ay 16 EB. Exabyte po ibig sabihin nun sa exFAT. So, yeah. Yun yung faster, yun yung difference. So as long as supported ng mga devices mo from smart TV, smartphone, USB flash drive ang exFAT, binabasa naman ng mga pagsasaksakan mo na mga unit, ang exFAT na, okay?
Pero kung again, no choice, mga lumang mga model, gaya dito sa bahay, meron pang lumang model na isang TV, hindi ko ma-dispatcha kasi sayang, 55-inch din yun at supported din ng 4K. So, pinagtsatsagaan ko pa rin yun. FAT32 and NTFS lang kayang basahin nun. Again, nakadepende yan kung anong available sa inyo na device at kung alin ang pinaka-supported dito. Of course, nakakainganyo ang exFAT, pero kung ang device mo ay ang supported ito, FAT32, wala din, di ba? So, go ka sa FAT32. Now, ito naman. May second question siya, actually, pahabol na question. Kasi sinagot ko na yung question na yan dun sa mismong comment section ko sa YouTube. Yun, bala ko sana bumili ng USB flash drive. Okay? USB flash drive 3.1. Good, mabilis yan. Paano pala iset sa exFAT? Kasi pag bagong bili ng flash drive, naka-default sa FAT32. And that is true, yan. Usually, naka-default sa FAT32. Usually, pero may mga nabili na rin ako recently na naka-exFAT na by default naman. So, in case lang na ma-encounter nyo to kay Boss Adblocker na naka-default sa FAT32, ang kailangan nyo exFAT, okay? FYI, dagdag ko lang din, MacBooks, mga MacBooks and other Apple products, ang pinaka-supported talaga nila ay exFAT, okay? Although may support din sa FAT32, mas priority ng MacBooks, Apple products in general, ang exFAT. So, exFAT na lang. So, mas mabilis yun kasi yun ang mas preferred dati. So, yung mas maganda sa Apple ecosystem kasi naka-exFAT sila doon, pataas. But anyway, balik tayo ulit. Segue na naman. So, yun. Para akong si Sheldon ito. sorry. Anyway, balik tayo. Paano ililipat ang file system ng isang USB flash drive na nabili mo from FAT32 to exFAT or vice versa? Okay? Usually, sa computer lang po pwedeng gawin yun. Pang-reformat ng USB flash drive ng Windows. Yes. Ang alam ko, Windows, may ganon. Meron ako MacBook dito pero I haven't tried na gumamit or mag-reformat ng USB drive dito sa MacBook ko rito. But sa Windows, sure ako, meron doon na taga-format. Right-click mo lang, kunwari, na-insert mo na yung flash drive mo sa Windows USB mo, Windows USB port mo. So, i-right-click mo lang sa mouse, lalabas doon yung format and then makakapili ka whether NTFS, FAT32, exFAT, and other format available. So Windows, madali. Pero what if wala kang PC or laptop? Eto na ngayon. Etong gagawin natin dyan. Tuturuan ko kayo kung paano naman gawin yung paglipat ng FAT32 to exFAT and vice versa. And actually, even sa other na file system din. Kung gusto mo, FAT32 to NTFS or exFAT to NTFS, NTFS to FAT32, basically lilipat ka ng file system. Meron pong support sa Android, okay? And this one, applicable po sa lahat ng Android phone. And to give you example, I'll be using this 7,000 pesos na Realme P4 Lite. So, hindi kailangan dito ng flagship phone. Pero kung may flagship phone kayo, mas better kasi mas mabilis ang operation doon. Pero just to give you sample na kaya din ito ng mga budget entry-level smartphones, gagamit ako nitong entry-level na Realme P4 Lite, okay? So, ang una mong gagawin, okay, free, don't worry, free lang ito, pero pwede mong piliin yung may bayad para unlimited na magawa mo to, especially kung may business ka ng pagtitechnician, malaking tulong po ito. So, unang-una, punta tayo sa Google Play Store. Saan na yun? Wala. Play Store, where are you? Heck, where's the Play Store? May tinetesting kasi ako dito na launcher, kaya iba yung icon, sorry, kaya nalito ako. Okay, Play Store, ito, Google Play Store. Hanapin mo lang is yung Ultimate USB Tool. Yan, Ultimate USB Tool, enter, and supposedly ito, makikita mo, yung Ultimate USB by Mix application. Dapat yan ang developer kasi sila lang gumagawa ng legit talaga. I tried other na libre din and alam nyo na, medyo palpakat. Actually, nagloloko pa nga yung ibang mga format. But this one, better dito. Yun nga lang, may ads. Okay, kailangan mag-play ka ng ads para makapag-perform ka ng actions na gusto mong ipagawa sa kanya. Or, bilhin mo na lang yung full version kung gusto mo unlimited. Of course, developers like this, sinusuportahan po dapat hindi pinipirata kasi helpful po yung mga tools na nire-release nila sa Google Play Store para sa ating mga users. So, kung pipiratahin nyo to, maawa naman kayo. Kung gusto nyo gumawa pa siya ng better version nito, every Android versions na lumalabas, Android 18, Android 19, Android 20, wag mo natin piratahin, okay? Kaya i-recommend na hanggat maaari, manood na lang kayo ng ads kung ayaw nyo magbayad. Okay, kasi yun lang yun, 1 minute, tapos na, okay? So, install lang natin to. Now, another requirement para magawa ito is kailangan nyo ng mga portable na USB flash, mga portable USB adapter. Yan. So, iba-iba yan. So, kunwari ito, gagamit tayo ng normal na SanDisk lang na 32GB na Type A. Of course, walang Type A dito. So, kailangan natin ng adapter dito. Pero kung ang gamit nyo is Type-C na, even better kasi hindi nyo na kailangan ito mga to, okay? Kung Type-C na ang gamit nyo, direct nyo na, ipasok nyo na rito.
kung Type-C na yung gamit nyo. Like, kunwari, ito mga to, yan, Type-C na ako, Type-C Type A na to actually. This is by Win 4 terabytes. Yes, pwede rin po itong gamitin dito sa gagawin natin. So, pwede pa mga SSD. Ang hindi lang pwede pong gawin pala rito is mga HDD. Kasi masyado mataas po yung power requirement ng mga HDD. Hindi kaya ng normal na Android. Okay? And hindi rin pwede rito yung mga DAC. Kasi nga, may problem sa power requirements. Pero yung mga direct na pwede mong isaksak dito, like Type A or Type C, pa rin direct na dyan, mas better, okay? Direct lang. At saka SSD lang or flash drive or micro SD. Aliman doon. Basta wag HDD. Hindi po siya magpo-function. Minsan, gagana pero magloloko. Ayaw nyo magkano, masisira yung flash drive nyo pag pinilit nyo yun. So, SSD, micro SD, USB flash drive, mga non-flash, pwede po yun, okay? So, again, kailangan nyo na mga adapter. So, gamit tayo, pili tayo. Ito na siguro. This is Type-C. Okay, Type-C. So, again, ito. Mura lang ito mga to. Wala pang 100 pesos to sa Shopee. Okay? So, meron akong micro S. Meron pa ako ditong micro, Type-C, Type-C to Type-A, Type-C to Type-A din. Pero ngayon ang kailangan natin ay, since Type-C ito, so Type-A to Type-C. Iwan ko yung mga link nito kung hindi nyo alam kung paano maghanap nito. Okay, iwan ko na lang yung link para sa. So, this one, pwede na to. So, saksak natin dito. Alright. So, ready na yung ultimate USB. So, open na natin yan. Okay? Mabilis lang to and napakadali po actually kahit bata kayang sundan ito. Kaya please don't skip itong tutorial. Madaldal lang ako pero everything naman is based naman sa ano. So isasaksak natin. Supposedly madidetect dapat yan itong phone na to. So saksak ko na. Yo! Saksak. And supposedly madidetect niya dapat yan. Yo. Yan tulad yan. Hindi dito gumana. Tama ba? Hindi mga gumagana. Yep. Hindi gumana. So, try natin itong isa. Baka dito gumana. This one, mahaba-haba. Ito yung dati kong ginagamit na ever since. Ito yung pinakamatagal na. Type-C ito and micro na pinagsama. I think this one will work. It should work kasi gumagana ito madalas. Kita nyo may ads. Expect nyo may ads talaga yan. I forgot! Sorry, I forgot. Kailangan palang i-turn on ng OTG. So yes, may OTG. Kailangan pala may OTG support yung phone. Pero majority naman yata ng phone. Pasensya na may tumatanda na ako. Kasi dito ko siya ginamit. Dito naka-on lagi ang OTG. Sorry about that. OTG. Hanapin ko lang OTG saglit. Kailangan i-on. Type na natin sa search. OTG. So, yun. Hanapin nyo lang again yung search OTG. Enable natin yan. Nandito pala sa accessibility nito. Usually kasi nasa other connections to. Pero this one, nasa accessibility. Kaya medyo nahirapan ako hanapin. So, yeah. OTG, on na. Good. So, now, pwede na natin i-try ulit. Sorry about that. Nakalimutan ko lang yung OTG na part. But at least nakita dito sa video. So at least magiging aware na kayo. And reading na siya ngayon. Ayun! Allow natin. Of course, i-allow natin yan. Okay. Kaya natin mag-read siya ng USB. Re-read niya yung USB. Kung may laman, re-read niya yan. Okay. So lumabas na doon. 7.5. So this is 8 GB. So yan. 8 GB lang pala to. So yan. Okay. Naka-open na tayo. Pero makikita nyo, importante to kasi ito ang kailangan. 1 coin every reformat. May iba-ibang presyo eh. If reformat lang naman ng USB flash drive or any drive na gamit ng micro SD card or anything, kailangan mo ng 1 coin at least. So, 0 tayo, wala tayong credit. So, ito yung options. Yan, okay? Hindi po ito sponsored ng app na to ah. Ito ay useful tool talaga na ginagamit ko rin. So, yun nga lang, wala akong mahanap ng libre na matino. Ito lang talaga yung pinaka-libre na with ads. Okay, so, kung ayaw mo ng ads, mag-bayad ka ng 1,250. 5 coins, 65 pesos. Pero kung ayaw mo talaga magbayad, manood ka na lang ng ads. So, ilo-load niya, 45 seconds, wait lang tayo. So, may konting hintayan lang. I know, medyo hassle, pero one time lang naman usually ginagawa ang pag-re-reformat. Unless kung miya ka palipat-lipat ng reformat ng mga flash drive mo, well, kailangan mo na to. Pro version. Pero again, kung once mo lang kailangan, reformat lang ngayon kasi okay na, yun na yung kailangan mo. Okay na sa ito. Okay, nakalagay open. So, open natin yan para mag-open siya ng ads. Kailangan nga pala nito ng internet. Okay? Skip na natin to kasi baka bawal ang ads eh. Skip ko na itong pato ko. Okay, there we go. Natapos natin yung ads. Meron tayong 1 coin. Now, pwede na natin itong i-reformat. 1 coin lang kailangan natin. Isang ad lang. Okay? Para magawa natin to. So, ang daming options. Oh. Itong tool na to, napakaraming options. Pwede ka rito burn ng mga ISO. Yan. RAM write, format USB. Ito kailangan natin eh. Pero just to show you, ang dami pong features dito na pwede mong gamitin. Sa mga nagre-reformat dyan ng mga PC, laptop, kailangan nyo to actually. Kung hindi ko aware na nag-i-exist ito, gamitin. Ito magagamit nyo para hindi nyo laging kailangan bitbitin mga laptop nyo, USB flash drive lang, plus yung phone nyo, install nyo to, tapos basta nakasave na sa phone yung mga ISO na kailangan nyo for
reformatting Windows, PC, laptop, so on and so forth. Very useful na po ito. Ito na yung kailangan mo. Yun nga lang, yan. Either, pero kung may budget ka naman, bilhin mo na yung no ads and for life na. Unlimited na. But right now, again, one coin lang kailangan natin and kailangan natin format USB. Okay? So, from FAT32, gagawin natin exFAT and other options. Ayun, may mga other options. Okay? So, since isa lang kailangan natin gawin, yung for one coin lang, kailangan natin FAT32 ito, gagawin natin exFAT. Yan. Cluster size, 32 kilobyte, okay na yan. Okay? Since maliit lang naman ito, pwede na yan. Actually, mas maganda yata 16. 16 kilobyte, kasi 8 gigabyte lang to eh. So, 16 lang. Kunwari, meron ka 120 gigabyte, 256 gigabyte, or 1 terabyte, itataas mo siya ng konti, 32, 64. Yan. Hanggang 64. Wag 128 kasi medyo wasteful na yun sa cluster eh. So, 32, pagka 32 kilobyte siguro start kayo 60 gigabyte, 64 gigabyte yan. 32 kilobytes lang gamitin nyo na cluster. Pero kung lower, 32 pababa, 16 okay na yan. Okay? Of course, MBR para mabasa ng lahat na ng, automatic mabasa ng lahat ng pagsasaksakan mo ito. MBR tayo. So, pangalanan na lang natin, test drive. Yo! And then of course, format. All data will be permanently deleted. Okay? Just to remind you, lahat po ng laman ng flash drive na ilalagay nyo dito na i-format ay walang matitirang laman. Permanently, word po na permanent means wala na po balikan yan ha. Yung iba dyan, pinipilit pa permanent ka ang sabi. So permanent, deleted. Okay, one coin, meron tayong one coin. So okay na natin yan. So yan. Keep the app in the foreground, formatting na siya. Medyo depende, again, ang bilis nito ay depende, success. Ang bilis nito ay depende, nakadepende sa device speed nyo. Okay? So, mas mabagal ang device nyo, mas mabagal din yung operation. Pero success na siya. Successfully. That's it. We are now, you are awesome. I know. We have now an exFAT na flash drive. So, again, kung kailangan mo ulit na gawin ito, load ka lang ulit, load ka ng isang, magre-request ka ng isang ads. Hindi kasali yung ads na nakikita natin yan sa background. Hindi pa yung kasali. Iba pa yung ads talaga na para sa coins. So, hintay mo lang yan. Again, kung kailangan mo lang ha, kung kailangan mo, every time na kailangan mo ng isang coins para magawa ito, ibabalik mo siya sa FAT32 naman, pwede. Okay? So, yun na naman. I hope naging helpful ito. I know, 2 questions lang, pero I assume na marami ang naghahanap ng ganitong tools na hindi kailangan ng computer. Sa phone nyo, pwede nang gamitin. Play na tayo ng ads. Then, of course, skip na natin yan. Takpan ko na lang. So yun, sa mga gusto mag-format ng kanilang mga flash drive, micro SD card, anything, basta wag HDD, hindi pwede ang HDD. Pwede po yung mga ganito, mga external na mga SSD, ito from my old na na maliit na laptop dati. Pwede po rito yan, pwede, yes. Provided na kaya ng phone yung power. Usually, mas maganda kung ganito ang gagamitin nyo yung mga flagship. Sensya na madumi na kasi ito ay very old na and natabunan na ng maraming panahon. So yun, kapag ganito mga external drive na kinonvert lang, nilagyan lang ng adapter, mas maganda yung mga flagship phone na merong USB Type-C 3.0 pataas para mas sufficient yung power na kaya niyang i-provide. But for the rest na mga ganito, flash drive lang naman, ganitong flash drive, kaya na yan kahit mga entry level. Kasi ang nagiging issue lang talaga dyan is yung power delivery. So, reward granted na daw. So, ibig sabihin meron ng 1 coin ulit. So, ganun lang ng ganun kung gusto mo ng operation, maggawa ng operation. So, kung marami pong pwedeng gawin yan, pwede nyo, you can check this out if you want. Bago tayo matapos, gusto ko lang magbigay ng konting reminder ha. Pag huhugutin nyo to is kailangan eject ha. Eject. Huwag yung hugutin ng dire-diretso lang. Eject. Okay na yan. So, pwede nyo hugutin to. Okay. Ito importanteng reminder ha. Ang mga sirang flash drive, usually, hindi na yan maayos dito. Minsan pag medyo slightly na corrupt and recoverable pa, pwede siya ma-fix ng pag-reformat dito. Okay? The word is pwede. Pwedeng ma-fix. Hindi absolute na na-fix yung mga sirang ganito na nabibili nyo. Nabili nyo or nasira na talaga or micro SD card na nakalagay sa adapter lang para gawin ito. Pwede, pero hindi absolute. Okay? Pag sira na talaga, hindi yan maayos nito. So usually, hindi tutuloy yung pag-reformat. Pag hindi tumuloy yung reformat, ibig sabihin sira yung flash drive. Huwag nyo lang ipilit. Kasi kahit sa computer nyo isaksak yan, hindi pa rin yan marireformat na maayos. Okay?
kahit magtuluyan sa computer, sa Windows PC, Windows laptop, pag sira na talaga, sasaksak nyo sa flash drive, lalagyan nyo ng storage, pinakamaling gagawin nyo kasi ang ilalagay nyo doon na files sa isang sirang micro SD or flash drive na ganito, nilagyan nyo ng sira, malamang makukurap na rin yung file na yon. Sayang lang. Paano kung importante yun? Like kasal nyo, video ng kasal nyo, video ng birthday mo, video ng kapanganakan ng anak mo, first birthday ng anak mo, ilalagay mo sa isang sirang flash drive. Wag nyo pong gagawin yon. Kasi consider na yun as masisira na rin, makukurap yun. So make sure na okay. Paano make sure na okay? Isaksak nyo rito, okay? Pag nabasa niya and kapag ginawa nyo yung reformat, okay? Pwede naman kasing reformat lang, FAT32 to FAT32 pa rin. What if ayaw mong ilipat ng ayaw mong ilipat sa exFAT? Gusto mo FAT32, format lang again to FAT32 ulit. Pwede, doon pa rin. Ganun lang din gagawin mo. Okay? What if ayaw mong ilipat from exFAT, gusto mo exFAT pa rin. I-reformat lang para mabura lang. Pwede, kayang gawin ito. Doon lang din gagawin. Okay? Like kunwari ito. Ganito. Format, yan lang. FAT32, exFAT na ngayon, di ba? So, exFAT pa rin. Pwede naman ganun. Okay? exFAT to exFAT, exFAT to FAT32, exFAT to NTFS, or ano pa ba nandito? EXT2, EXT3, EXT4, okay lang, okay? Safe po yan. Basta tumuloy, successful yung pag-reformat, ibig sabihin okay yung flash drive. If hindi tumuloy, it means corrupted or sira yung flash drive. Okay? Gusto ko lang linawin yun kasi baka ipilit nyo na sira naman yung app. Hindi po sira yung app, malamang. Either sira yung flash drive mo or sira yung gamit mong port or yung mismo adapter. Pwede rin. Pero I don't think na sira yung app kasi ilang beses ko nang ginagamit ito. At actually, nandito ngayon sa main phone ko ngayon. And even dun sa lumang phone ko na Poco F8 Ultra, naka-install yan dati doon. See? Ito yan, no? Actually, dalawa yan. Same developer, magkaiba lang ng purpose. Tested ko na po ito. Pwede nyo i-test dito. Pag hindi nagpo-format, ayaw tumuloy, malamang corrupted yung mga USB flash drive nyo or micro SD card. Pag tumuloy, ibig sabihin may pag-asa pa. Okay? Observe nyo muna, pwede kayo mag-transfer dito ng files. Pero yung original na files, kung saan galing yung files, huwag nyo munang burahin yun hanggat hindi kayo sure na hindi nako-corrupt dito. Then isaksak nyo sa TV or sa other phone. If na-access na maayos, yung video nagpe-play ng maayos, goods yung USB flash drive. Okay yung pagkaka-reformat, walang issue, walang bad sector or anything. Okay? Or basically walang damage. Pero pag hindi na talaga tumuloy, means sira na talaga yung flash drive. Huwag nyo na ipilit. Huwag kayo magsasave dyan ng any important files. Sira na talaga yun. Okay? Again, every time na huhugutin, eject na maayos. Device disconnected. And that's it. Yun lang po. I hope naging helpful. If you have other questions, feel free to use the comment section or in other Ask Kotman questions din. Pwede rin natin i-accommodate para sa susunod na video. Please use the comment section. That's it. This is Rain Manguera and I hope naging helpful itong video na ito. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon. I'm out. Na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone